Isang matagumpay na negosyante sa larangan ng medisina, isang babaeng dating entertainer na may madilim na nakaraan. Sa likod ng kanilang kakaibang ugnayan, unti-unting nabunyag ang tensyon hanggang isang gabi. May nangyaring hindi inaasahan. Aksidente ba ito o may mas malalim na dahilan? Si Michael Dennis McNew ay pinanganak sa Pennsylvania noong 1953 at kalaunan ay lumipat sa Williamsport, Maryland. Sa pangkalahatan, ang kanyang pagkabata ay normal. Pagkatapos magtapos ng high school, nag-aral siya sa kolehiyo at mabilis na ikinasal sa kanyang nobya na matagal na niyang minamahal. Ang kanilang pagmamahalan ay naging mutual kahit walang alinlangan na sumang-ayon siya. Si Michael ay isang taong nagsusumika para makamit ang tagumpay sa kanyang karera. Siya ay naging isang kilalang insurance agent sa kanilang bayan, ngunit kalaunan ay nagbago siya ng propesyon at pumasok sa industriya ng pharmaceuticals kung saan talagang lumago ang kanyang karera. Bilang isang pharmaceutical representative, sinimulan niya ang kanyang sariling negosyo at ibinigay ang magandang buhay sa kanyang pamilya. Malaki ang kanyang kita, kaya naman ang pamilya ay walang pinangangambahan. Subalit, ang masayang buhay may asawa ay hindi nagtagal. Matapos ang ilang taon ng pagkapanganak ng kanilang mga anak, nagkaroon ng malamig na relasyon sina Michael at ang kanyang asawa kahit napagpasyahan nilang maghiwalay. Sa kabila ng diborsyo, nanatiling magkaibigan sina Michael at ang kanyang asawa at regular na binibisita pa rin ng mga anak ang kanilang ama. Ang kanilang anak na lalaki ay kalaunan ay nagpahayag na kahit sa panahon ng diborsyo, hindi nila nakita o narinig na nag-aaway ang kanilang mga magulang. Ang kanilang relasyon ay nanatiling maayos at may paggalang kahit na sila ay nagpasya na wakasan ang kanilang pagsasama. Sa ilang taon pagkatapos ng diborsyo, lumipat si Michael sa Bucks County, Pennsylvania upang simulan ang isang bagong buhay. Plano niyang ipagpatuloy ang kanyang negosyo hanggang siya ay magretiro bilang isang ganap na binata. Pinasarap niya ang kanyang kalayaan at bumili ng isang malaking magandang bahay malapit sa isang ilog. Dito umusbong ang kanyang interes sa sining at nagsimula siya magtipon ng mga mahalagang koleksyon. Kahit na hindi siya naghahangad ng mga world-class masterpieces, mayroon siyang nakakagiliw na koleksyon na lubos niyang ikinagagalak. Nanatiling binata si Michael sa mahabang panahon hanggang noong 2012 na makilala niya ang isang 20 years old na single mother na nagngangalang Jennifer Lynn Morrissey. Mabilis silang nahulog sa isa't isa at nagsimula ng mas malalim na relasyon. Ang kanilang pag-iibigan ay matindi at makulay. Makalipas ang ilang panahon, inimbitahan ni Michael si Jennifer sa isang bakasyon sa Caribbean Islands. Sa biyahe, dalawang kanyang isinama na jet ski at dalawang ATVs upang pareho silang makilahok sa mga aktibidad. Talagang nauhumaling siya kay Jennifer at namangha ang kanyang mga kamag-anak kung paano siya nagbago. Bilang dagdag, siya ay nagpalagay ng unang tattoo sa kanyang katawan na may dedikasyon para kay Jennifer noong 2015. Makalipas ang 3 taon ng kanilang pagsasama, inanyayahan ni Michael si Jennifer na tumira sa kanyang bahay at siya naman ay sumang-ayon. Binigay niya ang lahat ng kasiyahan ng isang komportableng buhay. Ang anak na lalaki ni Jennifer ay mayroon ding sariling kwarto. Subalit ang pag-ibig na ito ay hindi tumagal hanggang August 8 ng taong iyon na matagpuan ng labi ni Michael sa bahay nito. Ang mga kaibigan at kasamahan ay unang naisip na marahil ito ay isang atake sa puso. Nang dumating ang rescue team, kanilang napansin na nakaupo si Michael sa isang silya, tila natutulog. Ngunit sa malapitan, natuklasan nilang may pool ng pulang likido sa paligid ng kanyang labi at may mga bakas ng pulang likido sa kanyang muka, ilong at dibdib. Maliwanag na hindi siya nasawi sa isang atake sa puso, kundi sa mga sugat sa muka na mula sa isang armas. Napansin ng mga forensic expert ang eksena at mabilis nilang binawi ang idea ng isang aksidente. Kung siya ay voluntaryong tinapos ang sarili, ang armas ay dapat na matatagpuan sa sahig o malapit sa kanyang paa. Ngunit hindi ito natagpuan. Ang mga natuklasang ito ay nagbukas ng mga katanungan tungkol sa tunay na sanhi ng pagkasawi ni Michael nang mantong sa mas masusing investigasyon ng mga otoridad. Ito ay nagpapahiwatig na may ibang tao na naroroon sa oras ng kanyang pagkasawi at siyang kumuha ng armas. Ang mga forensic expert ay pinalawak ang lugar ng paghahanap at siniyasat ang living room kung saan isang .38 caliber cartridge case ang natagpuan mga 10 meters mula kay Michael. Walang mga senyales ng labanan sa loob ng bahay. Marahil ay bigla ang sinalakay siya ng salarin at mabilis na kumilos. Bukod pa rito, nawawala ang relo
laptop at cellphone ni Michael na nagpapahiwatig ng isang pagnanakaw. Mukhang nakita ni Michael ang pagnanakaw na nagpanimula sa atake upang paslangin siya at pigilan ng anumang uri ng pagsaksi. Sa silid tulugan ni Michael natuklasan ng mga investigador na siya ay mayroong 2 rehistradong armas. Ngunit isa lang ang natatpuan at ang holster ng kanyang Smith & Wesson 38 ay wala. Nakumpirma na siya ay inatake gamit ang nawawalang armas. Itinabi niya ito para sa sariling proteksyon na nagpapahiwatig na ang salarin ay marahil ay alam ang eksaktong lokasyon nito. Wala mga senyales ng pagtutol, wala mga sugat sa labi ni Michael na nagpapahiwatig na ang kriminal ay kabisado ang bahay, kung saan nakaimbak nga ang armas at kung paano ito matunton nang hindi nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng labanan. Kaya nagsimula ang mga investigador na maghanap ng testigo sa mga taong may malapit na koneksyon kay Michael upang matukoy ang salarin. Ang teorya ng pagnanakaw ay mabilis na nabuwag kahit na ang mga bulsa ni Michael ay walang laman at ang nawawala niyang cellphone, laptop at relo ay ang tanging mga alahas na nakuha. Gayunpaman nanatiling buo ang ibang mahalagang ari-arian, kabilang ang kanyang mga likhang sining na may napakamahalagang mga piraso. Lahat ng mga pins sa kanyang koleksyon ay nasa mabuting estado. Hindi dumating ang magnanakaw sa bahay para magnakaw, kundi upang paslangin si Michael. Maaring ang ilang mga item ay kinuha upang lumikha ng peking eksena ng pagnanakaw upang malinlang ang mga investigador. Isa pang mahalagang impormasyon ay ang pagkawala ng mga storage devices tulad ng cellphone at laptop na maaring naglalaman ng mahalagang impormasyon na malinaw na hindi aksidenteng nawawala. Ang bahay ay hindi na ipasok ng persahan ng mga pinto at bintana ay nanatiling buo. Ibig sabihin, kabisado ng salarin ang bahay o si Michael mismo ang nagpapasok sa kanya. Marahil ay nagtitiwala si Michael sa kanya. Sa pamamagitan ng investigasyon sa kanyang kamakailang buhay, nalaman ng pulisya na wala siyang kilalang mga kaaway. Mayroon siyang matagal ng relasyon sa isang babae na nagngangalangang Jennifer na noon ay 33 years old na. Ang ilan sa mga kapitbahay ay nagsabi na siya ay kasintahan ng biktima. Ngunit bigla siyang nawala ng walang bakas na tila nakakasuspetsa. Inilarawan ng mga kapitbahay si Jennifer bilang isang tahimik na tao na hindi gustong pag-usapan ng kanyang sarili o ang kanyang nakaraan. Alam na may alitan sila ng kanyang ina, inilahad ni Jennifer ang mahirap niyang pagkabata habang nakatira sa bahay ng kanyang ina, kung saan madalas siyang inaabuso. Siya ay nag-akusa ng 2 lalaki sa paulit-ulit na pananamantala sa kanya noong siya ay bata pa lamang. Gayunpaman, hindi naniniwala ang kanyang ina sa mga sinasabi nito kaya nagdesisyon siyang huminto sa pag-aaral at umalis sa kanilang bahay. Naalala ni Jennifer ang panahong iyon bilang mahirap at siya ay nagdusa mula sa matinding depresyon. Pagkatapos umalis sa bahay, nagpatuloy siya sa buhay upang suportahan ang sarili. Nagtrabaho siya bilang isang mekaniko at bumili ng sporty na motorsiklo kung saan madalas niyang sinasadyang magmotor sa paligid ng lungsod sa kanyang libreng oras. Sa social media, madalas niyang ipakita ang kanyang pagmamahal sa panganib na nagpapakita ng kanyang pagiging thrill seeker. Meron siyang ilang mga tattoo kabilang ang mga salita sa kanyang dibdib at bisig, pati na rin ang isang nakangiting bungo sa kanyang braso. Nabuntis si Jennifer noong siya ay 20 years old pa lamang at mabilis na iniwan ng ama ang kanyang anak. Dahil dito patuloy niyang pinaglaban ang hinaharap ng kanyang anak. Bukod sa pagiging mekaniko, nagtatrabaho rin siya bilang isang dancer sa isang nightclub sa Pennsylvania. Dito niya nakilala si Michael na madalas na bisita sa club. Sa kanilang unang pagkikita, nag-usap sila at inalok siyang mag-dinner. Sumang-ayon si Jennifer sa petsa sa kondisyon na sagutin ni Michael ang $1,200 na bayarin sa kuryente. Mabilis silang nagsimula ng madalas na pagbisita sa mga mamahaling kainan at mga expensive na lugar. Binigyan siya ni Michael ng mga mamahaling regalo tulad ng alahas, motorsiklo at kotse. Siya rin ay dinala sa iba't ibang mga biyahe. Nagsimula niyang tawagin si Michael bilang kanyang sugar daddy at siya ay masaya sa pagsuporta sa maganda at mas batang babae sa kabila ng hirap ng buhay ni Jennifer. Hindi nakakagulat na nakita niya si Michael bilang pagkakataon upang mapabuti ang lahat. Matagal niyang tinangka ngunit hindi niya nagawa sa mga nakaraang taon. Nandama niya na hindi lamang si Michael ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon upang yumaman, kundi pati na rin ang respeto at pag-unawa na hindi pa niya nararanasan sa kanyang buhay. Nagsimula sila mag-date noong 2015 at lalo pang lumalim ang kanilang relasyon nang sila ay nag-live-in. Sa umpisa tila matatag ang kanilang relasyon, ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay unti-unting humina. Iniulat ng mga kapitbahay ang isang matinding pagtatalo na naganap ilang buwan bago pumanaw si Michael. Ang ilan ay nakakita ng matinding argumento pagkatapos kung saan sinasabing naghiwalay sina Michael at Jennifer. Gayunpaman nanatili pa rin silang magkasama kahit na lubos sa bumagsak ang kanilang relasyon.
Matapos ang trahedya, nawala si Jennifer sa mahabang panahon at tila sadyang lumayo. Sa panahong iyon, hindi siya itinuturing na isang pangunahing suspect ng pulisya. Sa halip, pumili sila makipag-ugnayan sa mga anak ni Michael. Hindi matanggap ng mga anak na wala na ang kanilang ama, kaya't agad nilang nilisan ng Pittsburgh at Maryland upang magtipon-tipon sa bahay ni Michael. Sinabi ni Patrick, anak ni Michael, na hindi niya sineryoso ang relasyon ng kanyang ama kay Jennifer na isang stripper. Sa tingin niya, masyado itong bastos, maangas at gahaman, kaya't hindi niya gusto na magkaroon ng pangmatagalang relasyon si Michael sa kanya. Marami kamag-anak at kaibigan ni Michael ang nagpilit sa kanya na tapusin ang relasyon sa pag-aalala na baka siya ay maging banta. Noong June 2016, ikinasal ang anak na babae ni Michael na si Katie at sinabi nito sa kanyang ama na ayaw niyang dumalo si Jennifer sa kanyang kasal. Nagdesisyon si Michael na wag dumalo sa kaganapan kaya tatuloy ang kasal nang walang presensya ng ama ng bride. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga kamag-anak, patuloy na nakipag-date si Michael kay Jennifer. Ginawa pa siya na itong beneficiary ng 2 life insurance policies na nagkakahalaga ng halos $250,000,000. Sa puntong ito, alam na ng lahat na madalas gumamit si Jennifer ng mga bawal na substance. Inaabuso ang kayamanan ni Michael at posibleng may iba pang karelasyon. Seryosong napinsala ni Jennifer ang relasyon ni Michael at Patrick nang mantong sa madalas na pagtatalo sa pagitan ng mag-ama. Marami ang naniniwala na ito ay sadyang ginawa niya upang makakuha ng access sa lahat ng ari-arian ni Michael na talagang isang mayamang lalaki. Ngunit noong 2017, muling lumitaw ang mga bagong issue. Nang unti-unting makipaghiwalay si Jennifer kay Michael, siya ay umaalis ng hindi nagpapaalam, madalas na umaabot ng hating gabi at diretsyong natutulog ng walang anumang paliwanag. Halata na hindi na siya interesado sa relasyon. Sa panahong ito, mas madalas siyang gumagamit ng mga bawal na substance na nagresulta sa malubhang pagkalulong. Siya ay naaresto ng ilang beses, 2 beses para sa paggamit ng substance at minsan para sa sanhi ng aksidente. 1 taon bago ang trahedya, si Jennifer ay nakapinsala ng isang siklista gamit ang kanyang kotse. Sa kabila ng mga isyong ito, nanatiling matatag si Michael sa kanyang suporta. Tumulong siya sa pagbabayad ng lahat ng mga multa at legal na gastos na nagkakahalaga ng humigit kumulang $4,000 sa kabuuan para sa 2 kaso laban kay Jennifer. Ayon sa mga anak ni Michael, kamakailan lamang ay sinabi ng ama na balak na niyang wakasan ang relasyon kay Jennifer at i-cancel ang lahat ng kanilang mga plano sa kasal. Para kay Jennifer, ito ay nangangahulugan na mawawalan siya ng lahat. Kabilang ang maranyang buhay na ibinigay ni Michael. Kailangan niyang pamahalaan ang sarili at wala siyang sapat na pera. Mawawala rin siya sa malaking bahay at sa lahat ng mga luho na ibinigay ni Michael sa kanya. Naniniwala ang mga kamag-anak ni Michael na sina Patrick at Katie na ang pera ang pangunahing motibo sa pagpaslang kay Michael. Pakiramdam nila na wala sa kontrol si Jennifer na makita niyang unti-unting nawawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Pumanaw si Michael 24 hanggang 48 hours bago siya natagpuan ng mga kasamahan. Ang sanhi ng kanyang pagkasawi ay isang pag-atake sa muka na tinutok ng malapit. Ang tama ay tumama sa buto ng muka, nabasag at nahiwalay sa 2 bahagi. Isa sa mga ito ay tumama sa utak na nagdulot ng agarang pagkasawi. Kinailangan ng pulisya na makuha ang lahat ng mga ebidensya upang mahuli si Jennifer dahil siya ang pangunahing suspect. Kilalang-kilala si Jennifer sa pagiging probationary dahil sa isang aksidente. Inaasahan ng pulisya na siya ay magtutungo sa himpilan upang mag-check-in sa inspektor at tulad ng inaasahan, dumating siya noong August 10. Sa mga araw matapos ang pagkasawi ni Michael, biglang dumating si Jennifer sa himpilan ng pulisya upang magbayad ng mga court costs. Nagsabi rin siya sa mga pulis na nakita niya sa balita na pinaslang ang kanyang nobyong si Michael na labis niyang ikinagulat. Ang dispatcher ay agad na ipinaalam sa mga detective ang balitang ito. Mukhang kakaiba iyon dahil ang balita tungkol sa insidente ay agad na lumabas sa TV at social media pagkatapos ng pagpaslang. Kaya bakit naghintay pa si Jennifer ng ilang araw bago kontakin ng mga pulis? Nang tanungin siya ng mga detective, nag-ayos sila ng meeting kinabukasan. Hindi nila sinabi na siya ang pangunahing suspect sa pagpaslang, kundi upang magtanong lamang tungkol sa isang t-shirt. Gayunpaman, naisip ni Jennifer na may kakaiba kaya hindi siya dumating sa meeting. Sa halip, biglang nawala siya sa loob ng ilang araw. Batay sa karanasan, alam ng mga detective na ang ganitong uri ng asal ay tipikal sa mga kriminal na naghihintay ng tamang pagkakataon upang bumili ng oras. Madalas nilang pinalalabas ang maling alibi o sinusubukang takpan ang kanilang mga galaw. Samantala, patuloy na nagpapatuloy ang pulisya
sa pagkuha ng ebidensya laban kay Jennifer. Upang matutunan pa ang tungkol sa kaso, nakipag-usap ang mga investigador sa maraming kaibigan ni Michael. Isang kaibigan ang nagbahagi na kamakailan bago ang insidente ay tumawag si Michael sa kanya na nagpapahayag ng takot sa sariling buhay. Natuklasan ni Michael ang pagkakakilanlan ng nobyo ni Jennifer, isang lalaki na kilala sa alias na Ruthless. Ayon kay Michael, ang lalaki ay lubos na mapanganib. Ang sitwasyon ay lumala at may plano si Michael na wakasan agad ang kanilang engagement upang protektahan ang sarili. Ang lalaking gumamit ang alias na Ruthless ay si Charles Culo, isang kilalang personalidad sa kriminal na mundo na nakulong na ng ilang beses. Siya ay nakagawa ng serye ng mga seryosong insidente. Karamihan sa mga kaso ay may kaugnayan sa bawal na substance. Ilang araw bago ang pagkasawi ni Michael, si Charles ay pansamantalang nakalaya mula sa kulungan. Kaagad na lumipat si Jennifer kay Charles, ngunit ang ilan sa kanyang mga kagamitan ay nanatili sa bahay ni Michael. Paminsan-minsan dumadalaw siya upang kunin ang kanyang mga bagay at nagbabanta si Michael na ipamigay ito upang hindi na makita siya muli. Ayon sa kaibigan ni Michael, labis na hindi siya nasisiyahan sa relasyon ni Jennifer sa taong iyon. Gayunpaman, pinili ni Michael na hindi makipagkompetensya sa mga tao mula sa kriminal na mundo at nagpasya na wakasan ang relasyon. Naniniwala ang pulisya na ito ay isang makabuluhang sandali sa pagsisiyasat. May bagong pangunahing suspect, si Charles, na hindi mag-atubiling pumaslang ng isang hindi makalaban na matandang lalaki. Naniniwala silang si Charles ay kasama ni Jennifer sa bahay ni Michael at marahil ay nais nilang makinabang kaya nilikha nila ang pagpaslang kay Michael upang hindi maging sagabal. Habang nawawala si Jennifer sa schedule ng kanyang pag-check-in sa inspector, pinahintulutan nito ang pulisya na arestuhin siya at dalhin siya sa hustisya noong August 25, 2017. Pumunta mga opisyal ng pulisya sa shop ng motorsiklo kung saan nagtatrabaho si Jennifer at aarestuhin siya dahil sa paglabag sa kanyang probation. Kalaunan, isang cellmate ni Jennifer ang nag-ulat na siya ay behave na nakakasuspetsa sa kanyang pagkakakulong at inamin na sinadyang pinaslang si Michael. Dinala ng mga investigador si Jennifer para sa pagsisiyasat at sinabi sa kanya na siya ay pinaghihinalaan sa pagkakasangkot sa pagpaslang. Ngunit tumanggi siyang sumagot sa mga tanong at nagpa siya na kumuha ng abogado. Samantala, isang warrant ang inilabas upang ma-access sa mga komunikasyon ng devices ni Jennifer. Natagpuan ang kanyang cellphone sa insidente noong 9:45 p.m. habang siya ay may text message kay Michael. At pagkatapos noon, ang geolocation ng kanyang phone ay nagpakita na siya ay naglakbay ng mga 20 kilometers timog patungo sa trailer ni Charles na dumating doon bandang 11 p.m. Ang phone ni Michael ay nanatili sa bahay hanggang sa huminto ito sa ilog bandang 1 a.m. Maaring matapos itong itapon sa tubig. Kung si Jennifer ay umalis na sa insidente, sino ang kumuha ng cellphone? Natuklasan ng isang electronics expert na ang phone ni Jennifer ay otomatikong nakakonekta sa Wi-Fi network ni Michael noong 9:45 p.m. noong August 6, 2017 kung saan naganap ang insidente. Ito ay nagpapahiwatig na siya ay malapit sa router sa panahong iyon. Ang pulisya ay patuloy sa pagsisiyasat at natuklasan na mayroon pang ikalawang mobile phone si Jennifer na aktwal na pag-aari ni Michael at naka-password protected. Mayroong panganib na hindi ito ma-unlock ngunit sa tulong ng isang listahan ng mga password na nakita sa computer ni Michael na ginamit ni Jennifer, patagumpay na na-unlock ang phone. Ang pag-aksyon na ito ay nagbunyag ng mga mahalagang ebidensya. Ang pagsisiyasat ay nagbunyag na ilang sandali bago ang kanyang pagkasawi. Si Michael ay nakikipag-ugnayan kay Jennifer habang tinanggal niya ang marami sa mga impormasyon ngunit nakuha ng mga detective ang mga ito. Plano ni Michael na makipag-ugnayan sa FBI upang tiyakin na makukulong si Charles ng habang buhay. Sa kalaunan, si Charles ay hindi seryoso sa mga banta, ngunit mas agresibong tumugon si Jennifer. Ipinahayag ni Michael na handa siyang wakasan ang kanyang plano na makipag-ugnayan sa FBI kung babalik si Jennifer sa kanya at iiwanan si Charles. Ang huling mensahe na sinend ni Michael bago siya masawi ay "I love you", ngunit hindi ito sinagot ni Jennifer. Matapos ma-access sa mga social media account ni Michael, natuklasan na kinabukasan ng kanyang pagkasawi. Si Jennifer ay nagsimulang magbahagi ng iba't ibang kwento tungkol sa insidente sa kanyang mga kaibigan at kakilala. Ipinakita ni Jennifer ang iba't ibang bersyon ng kwento sa bawat isa. Sinabi niya sa iba na siya ay inatake, ngunit sinabi niya sa ilan na wala siyang alam tungkol sa nangyari dahil naghiwalay na sila ng matagal na panahon. Ginawa niya ito upang magkalat ng maling impormasyon at takpan ng kanyang mga track. Halata na kasama siya at si Charles sa pagpaslang. Sa huli, nakipag-ugnayan ng mga detective kay Charles at siya ay nag-confess. Ayon sa kanya, wala siyang kinalaman sa pagkasawi ni Michael. Ang pagpaslang ay sinagawa ni Jennifer.
Sinabi niya na noong araw na iyon, si Jennifer ay bumalik sa kanya ng hating gabi at inamin na pinaslang niya si Michael. Ipinaliwanag niya na matapos ang isang hindi magandang pag-uusap, nilapitan siya ni Michael na may hawak na armas at tatanggal niya ito mula sa kamay ni Michael. Ngunit aksidenteng pumutok ito, dahilan ng pagkasawi ni Michael. Dahil sa takot, umalis siya kaagad pagkatapos. Humiling si Jennifer na bumalik kay Michael upang tiyakin kung wala na siya o upang magbigay ng first aid kung siya ay buhay pa. Gayunpaman tumanggi si Charles makilahok sa insidente, kaya't hiniling niyang ihatid ni Jerry si Jennifer sa bahay ng biktima. Si Jerry na nakatira malapit sa trainer kasama ang kanyang ina ay nakipagtulungan sa pagsisiyasat at kinumpirma na siya ang naghatid kay Jennifer sa bahay ng biktima noong gabing iyon. Sa una hindi sinabi sa kanya ang dahilan, ngunit nang dumating sila, naintindihan niya kung ano ang nangyari. Napansin na ang insidente ay hindi mukhang lugar kung saan nagkaroon ng labanan tulad ng sinabi ni Jennifer, kundi isang pagpaslang o execution. Si Michael ay nakaupo sa isang silya nang dumating si Jennifer at hindi siya sinubukan ng babae na suriin ang kanyang pulso o bigyan ng tulong. Sa halip, kinuha ni Jennifer ang mga mahalagang bagay kabilang na ang relo mula sa kanyang kamay, ang laptop at itinapon ang kanyang mobile phone sa ilog. Si Jerry pagkatapos ay naghatid kay Jennifer sa trailer ni Charles. Natuklasan ng pulisya ang mga bakasang DNA ni Jennifer sa mga bulsa ni Michael na kanyang siniyasat. Ipinagtanggol ni Charles ang sarili sa pagsasabing hindi siya naroon sa bahay ni Michael nung gabi ng pagpaslang dahil merong nangyaring aksidente ilang sandali bago ang insidente na nag-iwan sa kanya ng malubhang mga pinsala. Sa panahong iyon, gumagamit siya ng wheelchair at halos hindi makalakad, kaya imposible niyang gawin iyon. Bukod dito, alam niyang kailangang umiwas sa anumang gulo habang nasa probation. Si Charles ay napaka-convincing at naniwala ang mga investigador sa kanya. Kinumpirma nila ang kanyang kwento na siya nga ay nagpapagaling mula sa aksidente noong September 29, 2017. Si Jennifer Morrissey ay sinampahan ng first-degree murder, robbery at tampering with evidence. Ang trial ay tinakda para sa January 24, 2019. Sinabi ng prosecutor na mga kasong katulad nito ay konektado sa ilang salungatan bago ang pag-atake. Labis na nagalit si Jennifer dahil ayaw nang ipagpatuloy ni Michael ang pagpondo sa kanyang marangyang buhay at iniwan siya na lalong nagpasiklab sa sitwasyon. Bukod dito, ang pagkasawi ni Michael ay dapat na magbibigay ng pinansyal na pakinabang kay Jennifer, habang inaasahan niya makakakuha siya ng insurance payout ng higit kumulang $500,000. Ang mahalagang ebidensya laban kay Jennifer ay mula kay Jerry, ang kaibigan ni Charles na nagpapatunay sa trial na bumalik si Jennifer sa insidente upang alisin ang mga ebidensya. Dahil sa kanyang pakikipagtulungan, hindi siya kinasuhan. Gayunpaman, hindi rin sinampahan ng kaso si Charles dahil siya rin ay nagpatotoo laban kay Jennifer. Kahit na siya ay nagsimula sa pagprotekta sa kanya, ngunit pagkatapos nagpabaya sa pag-uulat sa pulisya at sinira ang armas. Ang mga inmates ay nagpapatotoo rin laban kay Jennifer. Sa paglilitis, itinatag ng depensa na hindi masama si Jennifer at hindi siya maaring kasuhan. Maaring akusahan ng pagiging mapanlait o agresibo. Upang suportahan ang payag na ito, siya mismo ang nagpasya na magtestigo. Sa kanyang testimonya, sinabi niya na pumunta siya sa bahay ni Michael noong gabi upang kunin ang kanyang mga ari-arian. Inakusahan niya si Michael na may hawak na armas. Pinagbawalan siyang pumasok at tinutok ang armas sa kanya. Sabi ni Jennifer, mabilis siyang kumilos at nagkaroon ng tunggalian hanggang sa aksidenteng tumama ang armas sa mukha ni Michael. Ngunit hindi umaayon ang kwento ni Jennifer sa mga ebidensya. Natagpuan si Michael na wala na habang nakaupo sa isang upuan na nagpapahiwatig na hindi siya nasa pintuan lang tulad ng kanyang sinasabi. Dahil dito napaniwala ang mga eksperto na ito ay isang malupit na pagpaslang. Ang armas ay natagpuan malapit lamang kay Michael. Ito ay 3 metro at sa pagtukoy ng mga forensic experts, ito ay tinutok sa gitna ng kanyang mga mata upang mabilis siyang masawi. Walang sapat na ebidensya ng tunggalian sa pagitan ng dalawa. Noong February 1, 2019, ipinahayag ng hurado ang hatol kay Jennifer Morrissey na guilty sa kasong first-degree murder, pagnanakaw at pagbabago ng ebidensya. Siya ay pinatawa ng habang buhay na pagkakabilanggo nang walang posibilidad na parol. Hindi siya nagpakita ng anumang pagsisisi. Ang anak ni Michael na si Patrick ay ang pinakaapektado sa paglilitis. Malalim ang kanyang galit kay Jennifer dahil sa pagkasawi ng kanyang ama na siyang sanhi ng pagkasira ng kanilang relasyon. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe.
and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!